Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung kahapon, naalala niyo pa po ba ang ebanghelyo kahapon? Hello. Ayun. Kung kahapon, isang uri ng sakit, yan ang clue, ang nilalayuan ng mga tao sapagkat ito ay nakakahawa at walang lunas. Ano yung sakit kahapon na pinagaling ni Jesus? Yon, very good. Ketong. Pinagaling niya ang ketongin. Alala niyo pa, di ba? Pinagaling ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanyang kasalanan. Pinatawad ang ketongin. Ganyan niya pinagaling yung ketongin. Dahil ang sakit na ketong noong panahon ni Jesus ay simbolo ng parusa ng Diyos. Kaya nga, patawad ang kailangan. Pagpapatawad, kasi yun ay parusa sa kasalanan. Ngayong araw na ito, isang lalaki ang hindi lang nilalayuan ng mga tao, kundi kinagagalitan at kinaiinisan ang ibinibida sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Parang parehas, ano? Di ba ang ketong nilalayuan? Pero ngayon, hindi lang nilalayuan itong taong ito, kundi kinagagalitan at kinaiinisan. At siya ay walang iba kundi si Levi, isang kolektor ng buwis, isang publikano. Mabuti pa nga yung ketongin, nilalayuan dahil siya ay may pisikal na sakit at nakakahawa ito. Pero si Levi, wala namang sakit at hindi nakakahawa, pero nilalayuan sapagkat sa uri ng kanyang pamumuhay. Hindi sakit, nilalayuan, kundi dahil sa kanyang uri ng pamumuhay. Akalain mo, ang dahilan ng paglayo ng tao
ay dahil galit na galit at inis na inis. Meron ba kayong ganyan? Hello? Meron ba kayong nilalayuan? Ayaw makasama? Ayaw makita? Kasi galit na galit ka sa taong yon o inis na inis. Di ba nararanasan natin yan? Totoo naman, no? Siguro wala ngayon, no? Dahil nakapagpatawad ka na, very good. Pero pagkagalit na galit ka sa isang tao, ayaw mong makita. Ni marinig ang boses, ayaw mo. Ganyan yung mga Pariseo. Ganyan yung mga eskriba. No? Akalain mo yon dahil tingin nila kay Levi ay makasalanan. Hindi natin masisisi ang mga tao dahil kilala ang mga kolektor ng buwis bilang makasalanan. Bilang makasalanan. Dahil nangungupit, sumusobra ng singil at ibinubulsa. Kaya nga, ganun na lang ang tanong ng mga Pariseo. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan? Ganun na lang ang tanong niya sa mga alagad ni Jesus. Bakit nakikisalo at sumasama sa mga publikano at makasalanan? Mabuti na lang, alam ni Jesus sagutin silang lahat. At ang kanyang nasabi, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga banal. Ganito kalupit ang mga Pariseo. Dahil tingin nila sa kanilang sarili ay mga walang kasalanan. Kaya naman, ang madikit sa makasalanan ay hindi nila gagawin. At pakiramdam nila, sila ay madudungisan. Hindi ba ganyan tayo? Ayaw nating mapasama sa mga makasalanan. Kung tignan natin ang mga makasalanan, ganun na lang. Dahil pakiramdam natin, tayo ay madudungisan. No? Ayaw mong sumama sa mga chismosa. Bakit? Pag sumama ka, ang tingin ng tao sa'yo, Father, nakikinig lang naman ako. Hindi ako nakikichismis. No? Hindi ako nagsasalita. No, nakikinig lang ako. Oh, di ba? Ganon. Oh? Ayaw nating sumama sa mga magnanakaw. Dahil, pag sumama ka, tingin sa'yo, magnanakaw na rin. Pag sumama ka sa korap, anong tingin mo sa mga kasama ng korap? Korap na din. Ganyan tayo, di ba? No? Tingin natin ganun, no? Para bang lahat na sila korap. Lahat na sila makasalanan. Sama-sama. Porque nagsasalo-salo. Ganyan minsan, no? Bakit? Pag ba ang magulang kriminal, ang anak kriminal na rin? Hello. Kapag ba ang ama manloloko, ang anak manloloko na din? Hindi. Kapag ba ang nanay palamura, ang anak magiging palamura na rin? Pwedeng hindi pa din. Kasi hindi nakakahawa ang kasalanan. Gaya ng hindi ito na ipapasa. Kaya nga, gano'n na lang nang tawagin si Levi ni Jesus at sumama sa kanya. Ganun na lang si Levi. Nung sinabi sa kanyang, sumunod ka sa akin, iniwan ni Levi ang kanyang trabaho. Iniwan ni Levi ang nagdudulot sa kanya ng kasalanan. Hindi man nakakahawa, malinaw na pinahihiwatig ni Jesus na ang makasalanan ay nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga banal. Tayong mga makasalanan, nangangailangan kay Jesus. Ngunit ang tanong, katulad ba tayo ni Levi? Na kapag tinawag ni Jesus, titindig at iiwan ang nagdudulot sa atin ng kasalanan at hindi na magbabalik. Yun ang maganda kay Levi. Ang ganda nung ginawa ni Levi, tumindig. Sumunod kay Jesus at hindi na nagbalik.
Kanyan nawa ang magawa natin. Kung gusto mong magbago, tindigan mo. Panindigan mo. Kung gusto mong magbago, iiwan mo. Iwan mong kasalanan mo. At hindi na magbabalik. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtawag at pagsama kay Levi, pinakikita ni Jesus na kailanman hindi niya tatalikuran ang makasalanan, kundi sasamahan. Hindi niya lalayuan, kundi tatawagin at higit sa lahat, patatawarin. Ngunit sa lahat ng ito, ang paanyaya, tindigan, iwan, at huwag nang magbalik sa kasalanan. Amen. Amen.